Hi guys! Ito na po yung kadugtong ng video natin nung unang video na in-upload ko. At same day, ito yung second place na pupuntahan namin na ayan, isasama ko ulit kayo. Sana wag kayong magsawa guys at nakikita at napapanood nyo naman na parang iisang lugar lang yung iniikutan ko. Sana wag kayong magsawa at layasan nyo akong lahat. 24 hours later. So ayan guys, after 48 years ng pagbiyahe namin ulit, andito na kami sa lugar kung saan gustong-gusto kong pumunta dito na do kahit walang nabibili. Wala akong nabibili dyan kapag pumunta ako sa tindahan na to guys. Pero nag-e-enjoy ako. Kasi yung garden niya, yung garden ni Lola, talagang tawag nito, super napakalawak, ang daming halaman. At yung sinauna, hindi kagaya ng mga garden ngayon na talagang for business lang. Dito guys, bukod sa may mabibili ang mga succulents at ayuniums, syempre may mga agaves din. At mag-e-enjoy ka sa yung mga nakikita mo sa paligid, sa surroundings na normal, na parang para lang namamasyal ka sa bahay ng isang kaibigan. So ayan guys, siguro nakikita nyo na magmula pa nag-umpisa yung video natin na super nakaka-relax yung lugar, ang tahimik. At ayan, ang dami mo nakikitang mga halaman. Bukod sa succulents, ayuniums, meron din siyang mga tanim na roses. Hindi pa nga lang season ng pagpunta namin dyan, kaya wala akong nakitang rose na namumulaklak. Siguro sa season guys, grabe. Mas lalo siguro ang ganda ng lugar na to. Ayan guys, nakikita nyo, grabing tirik ang sikat ng araw. Talagang walang ka ulap-ulap na makikita mo sa langit. Ang ganda ng panahon, talagang nababagay siya sa sobrang napakaraming green na nakikita ko. Kaya bukod sa napakasarap sa mata, talagang marerelax ang pakiramdam mo guys kapag andito kayo sa lugar na to. So biruin nyo guys, kahit nag-iisa lang si nanay dito, yung parang meron siyang kapansanan, medyo nahihirapan siya maglakad, pero tingnan nyo guys, ang linis pa rin ng garden niya. Doon meron siyang kasama rito na isang lalaki. Hindi ko alam kung kaano-ano niya. Pero sa pagkakaalam ko, nag-iisa na lang sa buhay si nanay. So, hindi ko talaga ma-imagine kung gaano kahirap ang mag-aalaga ng mga succulents na nandito. Bukod pa doon, syempre, yung mga damo na gumagapang, diba? Kailangan mo pang linisin yun. So yun lang naiisip ko, talagang siguro napakasipag lang talaga ni nanay. So by the way guys, pangalawang beses ko ng pagpunta dyan sa lugar na yan at nakaka-amaze sa garden niyang to. Halos karamihan ng mga tanim niya guys ay nakatanim direct sa lupa. Kaya ayan, tingnan nyo guys ang lawak ng greenhouse niya at matatanaw natin ang nagagandahan niyang mga halaman. So. みんな花切らんだね。ハサミ持ってるよ。切り放題だよ。切り放題だよ。こんなでかくなるの？なるさ。困るじゃんな。すごいなこれ。あれだ。あれだ。そうだからそれ。あんなのなんの？あれが普通。これだよパパ、あれもそう。それが普通。うん。で隣ほら石棺になってる。
旦、大きい、すごい、もう、ダメになって、こう、ああなってくるのか。多分そこら辺の葉っぱを切ったんじゃね？すごい、これが咲いたらすごいことになってる、この花。すごい綺麗だよな。うん。うわー、こんなに咲くサボテン。Grabe. Hindi pa nga lang full bloom. So, ayan guys, habang nagbabayad si tatay, nihintay ko muna siya rito sa labas. At ako'y nagpapahangin muna dahil sobrang init sa loob ng greenhouse. Kaya, ayan, umupo muna ako rito, nagtingin-tingin muna ako sa labas bago kami tuluyang umalis na.
So ayun guys, after ilang oras naming drive, meron ulit kaming dinaanan dito at sa sobrang init ng panahon guys, naghanap kami ng malamig. Kaya sabi ni Amo ay daan daw kami rito para bumili ng soft cream. Masarap kasi ang soft cream dito sa lugar na to guys. Kaya ayan, madadaanan naman namin yung lugar. Kaya ayan, dumaan na rin kami para makakain ng soft cream. At itong lugar na to guys ay kilalang isang tourist spot dito sa Yamanashken or sa Yamanashi Prefecture. At sigurado ako guys na maraming tao ngayon dahil nga tulad ng nabanggit ko sa inyo dito sa vlog ko na ngayon bakasyon dito sa Japan. So maraming namamasyal na mga magmula sa ibang lugar. Kaya ine-expect ko na maraming tao ngayon doon sa pupuntahan natin. So, ayan guys, nakakita tayo ng parking. Yun nga lang, andun sa pinakadulo. Kasi puno talaga, ang daming tao din. Kahit hapon na to, mga siguro, 4:00 na ng hapon yung mga oras na yan nung dumating kami dyan sa lugar na yan. At isa rin guys na kaya maraming tao dito guys kasi maraming mga rest house dito sa lugar na to at syempre yung mga nagbabakasyon galing sila sa ibang lugar, iba't ibang lugar dito sa Japan, dito sila napapadpad, dito sila nag-i-stay sa buong bakasyon ng ilang araw. So ayan, dinadayo talaga ang lugar na to. Magmula nung kapanahunan guys na naalala nyo yung mga ilang taon ang nakalipas na hindi tayo pwedeng basta-basta lumabas sa public place yung maraming tao. Kaya so sumikat yung mga lugar kung saan pwede yung open air na pwede tayong magstay at makapaglaro ang mga bata sa labas. Hindi lang pwedeng makulong lang sila sa loob ng bahay. So naghahanap tayo ng mga lugar na ganito. So ayan guys, sa mga oras na yan, tumambay lang kami saglit dyan para makakain ng soft cream at tanaw-tanaw ang Mount Fuji. Nakikita nyo ba guys kung saan banda yung Mount Fuji? Ayun siya, yung puti doon. Ayan guys, tamang kwentuhan lang kami ni tatay habang ninanamnam namin yung lasa ng soft cream at maya-maya pa ay umalis na rin kami sa lugar na yan para makauwi na rin ng maaga.
At ayan guys, nasa sasakyan na ulit kami. At ayan na yung daan papunta or pauwi na sa bahay namin. Siguro meron pang mga 30 o 40 minutes magmula rito sa lugar na to. At ayan, maliwanag na maliwanag pa rin kahit isang buong araw na tayong nag-ikot or naglibot. Ang ganda pa rin ng mga tanawin, puro green. At ewan ko ba't nag-enjoy talaga ako sa ganitong lugar. At sana ay nag-enjoy rin kayo sa video na to. So yun lang guys, maraming salamat ulit sa inyong lahat sa walang sawang suporta sa channel ko. At sana ay hanggang sa susunod pa nating mga video ay andyan pa rin kayo at kasamahan niyo ulit ako.